Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, my beloved co-preacher, Brother Eddie Crafani. Amen. Hallelujah. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid ko. Lahat muna magsabing, praise the Lord. May mahal tayo muli dumalangin sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Sama-sama po tayo. May mahal, hingin natin ang patnubay ng mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapuri-puri o Diyos ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Mahal na Panginoon o Diyos, napakabuti mo sa amin, mahal na Panginoon, sa araw na ito. O Diyos, muli mong pinagpala ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa iyong masaganang pagkilos sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, salamat po. Salamat o Diyos sa mga patutuong amin na pakinggan. Salamat o Diyos, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga kapatiran namin sa araw na ito o Diyos. Mahal na Panginoon na nagmamahal sa iyo, Umang Banal. Sa pong nagpanalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, dakilang Diyos, mahal na Panginoon, iyong langisan nawa ang mga salitang aming ipapangaral sa araw na ito, Diyos. Sa ganang akin, Ama, wala akong magagawa, mahal na Panginoon, ikaw aking inaasahan. Mahal na Panginoon, in the name of Jesus, sama-sama namin sinasaway lahat ng mga kalinlangan, lahat ng mga hadlang, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. Purihin ang mahal na Panginoon. God bless you po, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. May mahal, at ang pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. May mahal, nag-give double honor and respect po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. May mahal, hallelujah. Ganon din po, mga kapatid, sa ating sa kanilang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. Aking pagbati at patuloy nating pag-alaala. May mahal, din natin malimutan ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeda sa kanyang mga aral sa ating lahat. Amen. May mahal, sa akin pong mga kamanggagawa sa lugar na ito, sa ating pong mga elders, mga preachers, sa lahat ng ating mga awit, mga manunugtog, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, mga minamahal ko sa lugar na ito ng dako ng Maribeles, Bataan, mga kapatid. At mga minamahal, salamat sa mahal na Panginoon sa inyong pagdalo sa araw na ito. Pagpalain ng dakilang Diyos, may mahal ang bawat isang anak ng Diyos sa lugar na ito, mga kapatid ko. Amen. At mga mahal, ganun din ang ating mga viewers, mga kapatid ko, here and abroad po. Magandang hapon. At tayo po, mga mahal, ay magbukas ng ating mga Biblia. Makipagbukas po kayo sa akin sa ating mga Biblia. Sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, talata po ay 12 at 13, mga kapatid. Basahin natin sa English muna bago po sa Tagalog. Amen. From the book of 1 Thessalonians chapter 5 verses 12 and 13. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in the love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tagalog po. Ayon sa unang Tesalonica 5, 12 hanggang 13. Datapwat ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang pagpapagal sa inyo ng mumuno sa inyo sa Panginoon at magpaalala sa inyo. At inyong lubos na pakamahalin sila sa Amen. pag-ibig dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Amen. Pagpalain po ng dakilang Diyos ang kanyang salita, mga minamahal. Ang ating pong tatalakayan, mga kapatid ko, ay the pastor. The pastor. Ang pastor. Amen. Praise God. Mga mahal, pakinggan niyo, mga kapatid, ang Word of God. Napakahalaga po, mga mahal, na tayo po ay binigyan ng mahal na Panginoon ng ating beloved Honorable Pastor na siyang mangangalaga ng ating kaluluwa. Nangangalaga ng ating kaluluwa, mga mahal. Amen. Alam niyo, habang tayo po kasi ay tumatagal sa paglilingkod sa ating mapagpalang Diyos, mga kapatid, lalo po nating nararamdaman sa ating pong mga buhay, mga mahal, ang kahalagahan po sa mga taong nagbigay po ng impluensya sa atin para tayo po ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Nagbigay po sila sa atin ng tapang, encouragement, amen,
para magpatuloy tayo sa paglilingkod. Ang napakahalagang tao na nagbigay ng impluensya sa ating buhay para tayo po ay lumakas, magpatuloy sa paglilingkod sa dakilang Diyos, ay ang ating nagmamahal na pastor. Amen. Praise the Lord. Ang ating pong beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida Winmahan. Ating beloved Honorable Stand Pastor, beloved Mama Dear, sa lahat ng kanilang mga beloved children. Amen. Praise the Lord. Ngayon mahal, sila pong ginamit ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko, na founder, mga kapatid, ng napakalagong iglesyang ito. Milyon po ang natuto sa kanila. Amen. Milyon-milyon ang pinagpalang anak ng Diyos, mga mahal, dahil sa kanilang mga pagtuturo, mga kapatid. Natuto tayong lahat paano maglingkod sa totoong Diyos. Lahat magsabing amen. Paano tayo nagmahal sa ating dakilang Diyos. Paano tayo natutong matakot sa mahal na Panginoon. Paano tayong natutong magpuri, manalangin, ipagtrabaho ang kaligtasan natin, mga mahal. Sila pong ginamit para sa atin. Amen po ba? Kaya para sa akin, mga minamahal, sa inyo balingkod, sa aking pamilya, mga kapatid, sa aking may bahay na nasa piling ng dakilang Diyos ngayon, wala siya sa langit ngayon, mga mahal, kung wala ang beloved honorable pastor natin na naghubog. Amen? Hallelujah. Sila pong ginamit ng ating mahal na Panginoon, mga mahal. Hallelujah. Para sa akin, mga kapatid ko, hanggang ngayon, I'm still learning, mga minamahal, from their teaching and experiences, mga kapatid ko. Amen. Mga mahal, hanggang ngayon, mga kapatid ko, ay napakarami nating natutunan, mga mahal, sa kanilang mga teaching, sa kanilang mga experience, mga kapatid ko. Meron po kasing 3 major agencies to consider, mga mahal, para tayo po'y maligtas, para tayo po'y lumago at matuto sa ating pong paglilingkod. Una, mga minamahal ko, Word of God. Lahat magsabing amen. Unang mga minamahal, ang ginagamit ng dakilang Diyos ay Word of God. Sa Hebreo chapter 4, verse 12, mga minamahal, basahin natin. Book of Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Yes, Lord. Sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas sa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumikilala ng mga pag-iisip ng mga haka ng puso. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Natuto tayo, nalaman natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, how to prosper bilang mga anak ng Diyos, how to mature, mga mahal. Natutunan natin yung tamang daan, amen? Na dati, mga minamahal, lahat tayo ligaw. Lahat tayo, mga kapatid ko, ay walang tiyak na patutunguhan. Balit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, lahat po ng mga anak ng Diyos, mga kapatid, ay ang iba'y nasave tayo sa crusade. Ang iba, mga minamahal, nasave tayo sa TV program. Amen? Praise the Lord. Lahat po tayo, mga minamahal, ang iba po'y nasave sa mga outreaches natin, mga crusades natin, na hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, sa mga sandaling ito, mga kapatid, patuloy na ipinapangaral sa pamagitan ng krusada ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon na siyang sinimulan ng propeta ng Diyos. Mga mahal, pinagpapatuloy lang natin. Amen? Praise God, hallelujah. Word of God po ang ginagamit ng mahal na Panginoon. Pangalawa po ay Holy Spirit. Amen? Ang Holy Spirit po, mga kapatid, sa John 16 verse 13, mga minamahal ko, yan po ang nag-lead sa atin, mga mahal, sa katotohanan. Basahin po natin John chapter 16 verse 13. From the book of John chapter 16 verse 13. Howbeit when he, the Spirit of truth, is come,
He will guide you into all truth. Amen. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Amen. Hallelujah. Ayon sa Juan 16, versikulo 13. Gaymay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ano raw po ang trabaho ng Holy Spirit sa atin, mga kapatid ko? He will guide you into all truth. He will lead you into all truth. Amen. Praise the Lord. Magtataka ka, mga minamahal, ilang taon ang nakaraan, ilang taon ang nagdaan, mga kapatid ko, yung mga teaching ng ating beloved honorable pastor, mga teaching ng ating beloved mabatir minamahal, nare-remind tayo. Naalala natin, mga kapatid ko, pinapaalala yan ng Holy Spirit sa atin. Amen po ba? Praise the Lord. Ang Holy Spirit daw, mga minamahal ko, helper yan to obey God's word. Tumutulong yan, mga kapatid. Strength giver to endure testing and trials, sabi ng Bible. Siya po ang ating lakas, mga minamahal, sa pagharap po natin sa mga pagsubok sa buhay. At yan pong ang Holy Spirit, mga minamahal ko, yan din po, mga kapatid, ang nagbibigay sa atin ng magagandang bunga. Amen? Praise the Lord. 9 fruit of the Spirit, mga minamahal ko, 9 fruit of the Spirit is not our. Ginamit doon ay singular, hindi plural, pero siyam yun. Fruit of the Spirit is love, joy, peace, temperance, goodness, kindness, gentleness, faithfulness. Against such there is no law, sabi ng Bible. Amen? Bakit kaya siyam, pero ginamit ay singular? Ang ibig sabihin nun, dapat yung siyam na yun buo, nasa puso natin. Amen? Yun ay bunga ng Holy Spirit. Pangatlong, mga minamahal, ginagamit ng dakilang Diyos para tayo hubugin sa salita ng mahal na Panginoon, mahal ang ating beloved honorable pastor. Amen. What is pastor sa ating mga baguhan? Ano bang pastor, mga kapatid? Minsan, mga minamahal, sa ibang fellowship, mga kapatid ko, si pastor. Ganyan lang. Si pastor kasi, ganyan lang, mga mahal. Pero iba dito. Beloved honorable pastor. Amen. Ating kagalang-galang na ebanghelista, Will de Estrada Almeida, minamahal. Grabe ang mga respeto. Grabe ang paggalang, mga minamahal ko. Amen. Praise the Lord. Bakit, mga kapatid? Sapagkat naunawaan natin ano po, mga minamahal, ang trabaho ng isang pastor. Amen ba? So what is pastor sa mga baguhan? Pastor is a gift of God, not only a gift, but from God's heart. Amen. Ang pastor daw, mga minamahal, ay regalo ng Diyos sa tao. Regalo ng Diyos, dakilang Diyos, mahal na Panginoong Diyos, sa mga tao. Amen. Tingnan nyo, mga minamahal, ang Jeremiah chapter 3 verse 15. Book of Jeremiah chapter 3 verse 15. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Amen. Amen. Jeremias 3:15. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. Mga minamahal, ito pala ang trabaho ng beloved honorable pastor sa atin. Tayo po'y tinuruan ng knowledge and understanding sa Word of God. Amen ba? Mga minamahal, tinuruan tayo paano maglingkod ng tama, mga minamahal. Yung pag-aalaga, yung pag-aaruga ng ating beloved honorable pastor sa buong church, mga minamahal, ay walang kasing halaga. Hindi kayang tumbasan, mga minamahal, ng salapi. Lahat magsabing amen. Walang katumbas na halaga yan, mga minamahal. Tinuruan tayo paano lumakad sa harap ng ating dakilang Diyos na may takot sa mahal na Panginoon. Amen?
paano maglingkod, mga minamahal sa ating dakilang Diyos, ng maayos, at paano tayo maglingkod na may katapatan na paglilingkod. Kaya kung nais mo ng tamang paglilingkod sa dakilang Diyos, at may katiyakan, mga minamahal, may kaligtasan, may langit na naghihintay, sumunod tayo sa totoong tinawag ng dakilang Diyos para maging pastor. Amen? Dapat may holy calling, lahat magsabing praise the Lord. Dapat sinasamahan ng kamay ng mahal na Panginoon, mga mahal. Yung saganang kapangyarihan dapat kasama niya. Amen? Mga mahal, yan po'y nasaksihan natin lahat sa ating banal na iglesia. Yung mga cancer dito, mga mahal, nagsigaling. Yung mga goiter, asthma, TB, diabetes, nagsigaling. Amen? Yung mga mabibigat na problema, mga mahal, nilutas ng dakilang Diyos dito, mga kapatid ko. Saganang kapangyarihan. Amen po ba, mga kapatid ko? Si praise the Lord, mga mahal. Kita po'y sumunod, mga mahal, sa mga ating beloved, honorable pastor, mga mahal. Pakinggan natin yung punong-puno ng experience, mga kapatid, sa paglilingkod sa dakilang Diyos. A long year's experience, mga mahal, na paglilingkod. Punong-puno ng sakripisyo with longer prayer and fasting, mga mahal, para sa mga member. Amen po? Praise the Lord. Yung beloved pastor, mga mahal, na hindi Bible school lang natapos, kundi, mga minamahal, ang natapos, mga kapatid ko, yung mahabang pag-aayuno. Amen ba? Praise the Lord. Minsan, mga minamahal, may mga nais, ang lakas talagang loob na magpastor. Magtapos lang ng pag-aaral sa Bible school ng 4 years, mga minamahal ko, ay magpapastor na. Naalala ko, nung panahon ako'y nasa ibang fellowship pa, mga minamahal, 1982. At ako po, mga minamahal, ay magpapastor na sana. Mag-aaral ako sa dako ng Pangasinan, mga minamahal. At sa loob po, mga kapatid ko, ng 4 years ay magiging pastor ako. Naghahanda na po ako, mga minamahal, para sa akin paglalakbay. Iwanan ko yung aming pamilya, iwanan ko yung aming tahanan, at ako'y makikipagsapalaran sa dako ng Pangasinan. At doon po, mga minamahal, ay doon kami titira sa Bible school, mga minamahal. Nag-i-imagine na po ako magiging pastor ako. Magiging sikat ako. 4 years. Pero mga minamahal, buti na lang, mga kapatid ko, na antala yung aking pasok sa Bible school, mga mahal. Dalo ako ng dalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Mga mahal, nakita ko ang ating beloved honorable pastor, patawarin ako ng dakilang Diyos sapagkat nakapag-isip ako na hindi maganda. Nung panahon ako'y baguhan pa, mga minamahal ko, kasi nakita ko ang ating beloved honorable pastor na Sunday service, mga mahal, nakakatulog siya, mga kapatid, doon po sa kanyang pwesto, mga mahal. Nakakatulog. Sabi ko, sa isip ko, antukin. Mga mahal, parang gusto kong umatras. Pero mga kapatid, bago matapos ang balalagawain, mga mahal, wala akong pinagsasabihan, sa isip ko lang. Pero ating beloved honorable stand pastor, mga mahal, ating beloved Mama Day, tumayo ka agad sa pulpito. Pagtayo niya sa pulpito, mga mahal, siyang ipiniliwanag niya sa congregation, mga mahal. Ang sabi niya, kung napapansin niyo ang ating beloved honorable pastor ay nakakatulog sa kanyang pagkakaluhod, sa kanyang pagkakaupo, ay sasabihin ko sa inyo bakit siya nakakatulog, nakakaidlip. Dahil gabi-gabi siyang puyat para sa pangangalaga sa inyong kaluluwa. Hindi siya natutulog sa gabi. Gabi-gabi, mga mahal, pinapanalangin tayo. Itinatangis tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga mahal, tayo panghawakan ng dakilang Diyos. Na tayo lumago sa ating paglilingkod, sa ating pananampalataya. Ako'y napahiya, mga mahal, narinig ko yun. Totoo, ang dakilang Diyos, mga minamahal, tinawag tayong lahat sa banal na gawain ito sa iglesia nito. Amen po ba, mga mahal? Nag-isip ako na hindi maganda, ngunit ang totoo pala, mga minamahal, gabi-gabi hindi natutulog ang ating beloved honorable pastor. Ang kanya pong panalangin ay 20 hours a day. 4 na oras na lamang ang natitira para sa kanya, mga mahal. Idlip minuto lang, mga kapatid ko, idlip minuto lang. Gising na naman, mga mahal. Puri na naman. Minsan nakita ko, mga kapatid ko,
nagpupuri ang ating beloved honorable pastor, may mahal, madaling araw na pasikat ng araw, hindi pa tapos magpuri sa mahal na Panginoon. Sabi ko, dito na ako. Dito na ako, sigurado ko sa pangangalaga ng kaluluwa ko. Amen? Praise the Lord! Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga mahal. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya mga mahal, kung maunawaan niyo po, mga kapatid ko, ang trabaho ng pastor, hindi kayo magpapabaya sa kaligtasan. Hindi tayo magpapalamig-lamig. Mga minamahal. Kaarawan ngayon ng ating beloved honorable pastor. Kahit yung buong tent nila, punuin nyo ng regalo. Hindi pa sapat yan para magpasalamat sa dakilang Diyos. Hindi pa sapat yan, mga mahal, para sabihin, thank you. Para sabihin, mga minamahal na nakabayad ka na. Hindi po, mga kapatid. Kahit ilang milyon pa ang ibigay mo, hindi ka pa rin nakabayad sapagat, mga minamahal, ang natanggap mo, ang langit at buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan, mga minamahal, nakatakas tayo sa impyerno at ngayon tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Praise the Lord! Hindi tayo kaano-ano ng ating beloved honorable pastor, subalit sila po'y nagsakripisyo alang-alang sa iyo at sa akin. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga mahal. Hallelujah. Ang maging pastor po ay mabigat na tungkulin, responsibility, yung nasa kanyang balikat. Hindi pwede yung mahusay ka lang manalita, pastor ka na. Hindi pwede yung sa ulado mo lang, mga mahal, ang Biblia, na kahit wala kang buksan na Bible, pwede kang mangaral, ay pastor ka na. Hindi po. Sabi ni St. Paul, 1 Corinthians chapter 2, verse 4, mga mahal, basahin natin. From the book of 1 Corinthians chapter 2, verse 4. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Amen. Tagalog mo. Ayon sa unang Korinto 2, versikulo 4. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Hindi ko mapigil, mga bahalang pagluha, mga kapatid, pag-iyak. Sa tuwing babanggitin natin ang buhay ng ating beloved honorable pastor, mga mahal. Napakahirap ng kanyang pinagdaanan. Kung mag-ayuno, mga mahal, between life and death, mga kapatid, sa pag-aayuno. Pero ginawa po nila yon, mga mahal, para sa church. Amen. Sabi ng Bible, mga minamahal, my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, so that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Kaya tayo naligtas, mga minamahal, hindi po yung mahusay na pagsalita. Amen. Mga mahal, kaya kayo nandito, mga kapatid, hindi nyo hinahanap yung mahusay na salita. Ang hinahanap natin yung matamis na presensya ng mahal na Panginoon. Yung power, amen. Mga mahal. At sabi ng 1 Corinthians chapter 4, verse 20, for the kingdom of God is not in word only, but in power. Ang salita ng Diyos, ang pangangaral ng salita ng Diyos, mga mahal, hindi po parunungan. Hindi po yung nag-aral ka sa Bible school, kabisado mo yung mga bersikulo, mga mahal, madali kang magsalita sa pulpit, pastor ka na, hindi po. Ang pastor, mga minamahal, ay nag-aayuno para sa member. Amen? Praise the Lord. Hindi po husay ng pananalita ang basihan para sabihin tinawag na ng Diyos, mga mahal na mahal na Panginoon ng pastor. Dapat may calling talaga from God's heart. From God's heart, mga mahal. Amen. Praise the Lord. Ang beloved pastor, mga mahal, ang pastor, mga minamahal ko, he is extension of God to express God's care and comfort. Yan po, mga minamahal ko, ang hinirang na pastor ng ating dakilang Diyos.
Siya po'y extension ng dakilang Diyos para ipahayag yung pangangalaga ng dakilang Diyos sa kanyang mga tupa. Amen po ba mga kapatid ko? Praise the Lord. Pangatlo po, God's chosen vessel. Mga minamahal, yan po ang tungkulin, mga kapatid ko, ng ating beloved honorable pastor. Sisidlang hirang ng dakilang Diyos, mga minamahal ko. Because God is a spirit, mga minamahal, He needs a visible appearance to lead the people of God. Espiritu ang dakilang Diyos, hindi siya nakikita. Kaya mga minamahal, gagamit siya ng instrumento. Gagamit siya mga minamahal ng beloved honorable pastor para i-lead mga minamahal ang bayan ng Diyos. Amen. Ang bayan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Para walang maligaw. Lahat magsabing praise the Lord. Hallelujah. Kaya ang beloved, ang pastor, mga minamahal, mayroon siyang divine order. Nakikinig po ba kayo, mga minamahal? Mayroon siyang divine order, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 14, verse 33, mga minamahal, basahin natin. 1 Corinthians chapter 14, verse 33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Yes, Lord God. Kahit po sa Tagalog. Sa aklat ng unang taga-Korinto, Kapitulo 14, versikulo 33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Amen. Pwede nating palakpakan ang dakilang Diyos natin, mga mahal. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Ang dakilang Diyos daw ay Diyos ng kaayusan at hindi ng kaguluhan. Amen. Amen. Kaya mga minamahal, pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Marami pong tumutulong sa church, mga minamahal, tulad po ng workers, ng elders, ng brethren, ng preachers. Pero meron lamang po tayong isang beloved honorable pastor na ino-occupy po niya, mga minamahal, yung pinakamataas na posisyon. Authority. Amen. Na yung kanyang salita, mga minamahal ko, yung kanyang desisyon, mga kapatid, yun po yung final para sa ikaayos po ng buong church. Sila po, mga minamahal, ating beloved parents in the Lord, ang naglalagay ng mga preachers sa iba't ibang mga outreaches. Mas alam nila, mga minamahal, kung saan magiging pagpapala yung preacher. Kung paanong maayos, mga minamahal, ang mga outreaches. Beloved honorable pastor ang naglalagay, mga minamahal, mga preachers, mga ordained preachers, para ayusin ang banal na gawain. Anong dapat natin gawin, mga minamahal? Sumuporta tayo, mga minamahal, sa pagsasaayos ng banal na gawain. Lahat magsabing amen. Mga minamahal, suportahan natin, palakasin natin ang mga preacher, mga minamahal. Encourage natin ang mga preacher sapagkat ginagawa niya ng mga nagpupuyat yan, mga minamahal ko. Madaling araw pala, mga nagpupuri na yan, nananalangin na yan, mga minamahal, para si kaayos ng ating banal na gawain. Amen? Mga minamahal, huwag kalabanin. Lahat magsabing praise the Lord. Sapagkat ang Diyos natin, Diyos ng kaayusan, mga minamahal, doon tayo sa ayos, huwag sa gulo. Amen ba? Praise the Lord. Sapagkat sino man mga minamahal ang mga ngaral na nilagay ng dakilang Diyos, hindi siya ang naglagay sa kanya ron. Diyos ang naglagay sa kanya ron. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God. Ang pastor, mga minamahal, may divine communication. Yan ang mga trabaho, mga minamahal, ng ating beloved honorable pastor. Sa Old Testament po, mga minamahal, nung pangakuan po ng dakilang Diyos ang Israel, na sila po'y dadalhin sa promised land, ginamit ng dakilang Diyos si Moses. Pinangunahan po ni Moses ang propeta ng Diyos na mahal na Panginoon, mga mahal, lagi siyang kinakausap ng ating mahal na Panginoon. Laging sinasabi ng dakilang Diyos kay Moses, Moses, speak unto the children of Israel. Moses, sabihin mo sa Israel ito. Ipaabot nilang sinabi, ang Panginoon ba'y kay Moses lamang nakikipagsalitaan? Tingnan niyo po, minamahal, sabi ni Miriam at ni Aaron. Ang Panginoon ba'y kay Moses lamang nakikipagsalitaan? Hindi ba nakikipagsalitaan din naman sa atin? At narinig ng Panginoon
Ang lalaking ang si Moses ay totoong maamong loob na higit kay sa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. Sinilita agad ng Panginoon kay Moses at kay Aaron at kay Miriam, lumabas kayong tatlo sa tabernakulo ng kapisanan, at silang tatlo'y lumabas at ang Panginoon ay bumaba sa isang tila haliging ulap at tumayo sa pintuan ng tolda. Tinawag si Aaron at si Miriam at sila'y kapwa lumabas at kanyang sinabi, dinggin nyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain. Nakakausapin ko siya sa panaginip. Ang aking lingkod na si Moses ay hindi gayon. Siya'y tapat sa aking buong buhay. Tingnan nyo ito, may mahal, verse 8. Sa kanya'y nakikipag-usap ako ng bibig sa bibig, ng maliwanag, at hindi siya malabong salitain. At ang anyo ng Panginoon ay kanyang makikita. Tingnan nyo. Si Moses, mga mahal, propeta ng dakilang Diyos, nakikipag-usap ang mahal na Panginoon, mga mahal, mouth to mouth. Ano sabi rito, mga kapatid ko, nagpapakita pa ang mahal na Panginoon kay Moses. Sabi rito, hindi kayo natakot na mga salita laban sa aking lingkod na kay Moses. Verse 9, at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa kanila at siya'y umalis. At ang ulap ay lumayo sa tolda at narito si Miriam ay nagkaketong na pumuting gaya ng niebe at tiningnan niya Aaron si Miriam at narito siya'y nagkaketong. Sa verse 13, kahit kinakalaban nila si Moses, anong ginawa ni Moses? Sapagkat siya'y lingkod ng ating mahal na Panginoon, may mahal, isang pastor, mga minamahal ko, ng bansang Israel, from God's heart. Anong ginawa niya, may mahal, sa kanya, paglaban sa kanya? Sabi ng 13, at humibik si Moses sa Panginoon. Tumangis si Moses sa mahal na Panginoon at sinasabi, pagalingin mo siya, O Diyos, ipinamamanhi ko sa iyo. Ganyan ang puso ng pastor. Amen? Grabing pag-ibig, mangin mahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Nakita natin yan, mangin mahal, sa ating beloved honorable pastor. Amen? Ano pa mga minamahal? Pastor's responsibilities to you, mangin mahal. Siya po yung nag-aayos ng gawain, outreaches. Naglalagay po sila ng mga ordained preachers sa bawat outreach dito sa buong bansa natin, sa abroad, mga mahal na gawain natin. Sa ikasasaayos po ng ating banal na gawain. Amen? Ephesians chapter 4 verse 12, mga mahal, basahin po natin, beloved. From the book of Ephesians chapter 4 verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Amen. Amen. Tagalog po, minamahal. Episo 4:12, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Amen. Amen. Say praise the Lord. Yun ang layunin, mga mahal. Bakit tayo binigyan ng ating beloved honorable pastor, mga mahal? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Amen. Para magamit tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. When we say for the edifying of the body of Christ, we mean not only maturity, but preparation for the works of service. Amen. Hindi pwede mo mahal o matanda na ako sa church. Ilang taon na ako sa church, mga minamahal, pero hindi tayo sumusunod. Amen? Daig tayo ng mga baguhan. Baguhan, mga minamahal, masyadong masunurin sila, mga kapatid. Sumusunod, mga minamahal, sa ordained preachers. Dahil alam nila, mga minamahal, ang dakilang Diyos, beloved honorable pastor, naglagay sa ordained preacher. Amen. Kaya pinagpapala ang buhay nila. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tinutulungan tayo para magamit tayo ng dakilang Diyos sa kanyang church, mga minamahal. May mga position po ng beloved honorable pastor natin and beloved Almeida children, may mahal, yung nakakaalam kung saan ka useful sa church.
Amen. They want us to develop maturity. May mahal. Yan ang kanilang ginagawa sa atin. To the point, may mahal, na yung buhay natin, mga kapatid ko, ay maging blessing sa iba. To the point that your life will be a blessing to others. Amen. Praise the Lord. Kaya dapat mga minamahal ang beloved honorable pastor natin ang sundin natin. Amen. Yung mga leader natin ang sundin natin. May mahal. Praise the Lord. Sila pong higit nakakaalam, may mahal, kung ano yung living ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Meron pong standard ng church natin, may mahal. Meron pong standard ng church natin na dapat tayong lahat ay susunod. Ang standard po ng church natin, iisa lang. Hindi ito standard, mga mahal. Hindi ko ito standard. Hindi ito standard ni numan, mga mahal. Standard po ito ng church. Hindi tayo kumukuha ng standard sa ibang fellowship para dalhin dito. Amen. Actually, sabi ng ating beloved honorable pastor, alam niyo ba, yung pastor sa ibang fellowship, hindi pwedeng maging choir member ng Jesus Miracle Crusade. Standard ang pag-uusapan kasi. Meron ba namang pastor, may mahal, mangangaral na kamaong? May pastor nangangaral, maging mahal ko, na nakapolo lang, short sleeve, jacket, maging mahal, bugoy-bugoy. Ang katwiran ay ganito, maging mahal, para mawin daw, mga minamahal, yung mga young people, para mawin, mga minamahal, yung mga kabataan na nasa sanlibutan pa. Hindi po ikaw ang mag-win. Diyos ang mag-win yan. Amen? Si Paul ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ang Diyos ang tumatawag, ang Diyos ang nagpapalago. Mga mahal, kaya nga pag nagkukrusada tayo, mga kapatid ko, minsan napapansin mo, yung mga nasisave sa krusada, hindi yun ang nagpapatuloy, pero dumadami tayo. Yan ang experience ko, mga mahal, sa napakaraming krusadang napuntahan ko. Amen. Maraming na-invite, mga mahal, na mga tao, mga kapatid ko. Tumatanggap sila, nagpapabautismo sila. Pero after mga 6 months, wala na, mga mahal, nawawala sila. Pero dumadami ang kapatiran. Dumadami, mga mahal. Yung mga nasisave, hindi po yun yung nasisave sa krusada. Bakit? Gustong patunayan ng dakilang Diyos. Gumawa ka lang, mag-preach ka lang, mga mahal. Sundin mo lang ang beloved honorable pastor natin. Mahal na Panginoon, maglalapit sa iyo ng kaluluwa. Amen ba? Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Mga mahal, ang standard, mga minamahal ko, na ating pong sinusunod dito, yung sakripisyo ng ating beloved parents in the Lord. Hebrew chapter 13, verse 17, mga mahal, basahin natin. Book of Hebrews chapter 13 verse 17. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Yes, Lord God. Tagalog po. Sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 17, magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mga susulit, upang ito'y gawin nila na may kagalakan, at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord, mga mahal. Magsitalima tayo sa mga namiminuno sa atin, mga minamahal, sapagkat nagpupuyat daw, mga kapatid, para sa inyong kaluluwa. Hindi para sa kanilang kaluluwa. Mga mahal, ligtas na. Ang sakripisyong ginagawa ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, ay para sa ating lahat. Amen? Hindi na po para sa kanila. Lahat magsabing amen. So mga minamahal, yung responsibilities ng pastor, mga kapatid ko. Preparing spiritual food to feed the sheep of God. Yan po, mga mahal, ang trabaho ng ating beloved honorable pastor. Mga mahal, 2 Corinthians chapter 11 verse 27, mga kapatid. Beloved brother Laser. 2 Corinthians chapter 11 verse 27.
From the book of 2 Corinthians chapter 11 verse 27. In weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness. Amen. Amen. Ayon sa ikalawang Korinto 11, versikulo 27. Sa pagpapagal, sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat, ay madalas sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno ay madalas sa ginaw at kahubaran. Amen. Yan mga minamahal ang trabaho ng pastor ng Diyos. May mahal. Amen. Naghahanda mo mahal ng pagkain para sa ating kaluluwa, mga kapatid. Pagpapagal, may mahal ay madalas, pagpapagal at pagdaramdam. Amen. Sa mga pagpupuyat, may mahal madalas, yung gabi ginagawang araw, yung araw-araw pa rin. Amen. Hallelujah. Sa gutom at sa uhaw, mga minamahal, pag-aayuno ay madalas, mga kapatid. Bakit iba yung gutom dito at iba yung pag-aayuno? Mga minamahal, forced fasting. Napipilitang huwag kumain dahil sa, mga mahal, walang makain. Tingnan nyo, mga mahal. Dapat hindi na sinama rito yung gutom kasi nandito na yung pag-aayuno eh. Pero sabi rito, mga mahal, sa pagpupuyat ay madalas, sa gutom at uuhaw, mga pag-aayuno ay madalas, mga mahal. Merong nag-aayuno talaga, mga mahal, fasting talaga. Pagka-break, mga mahal, fasting pa rin sapagkat walang pang-break. Amen? Alala ko, mga mahal, kaarawan ng ating beloved honorable pastor ngayon, mga kapatid ko, gusto kong i-recall, mga mahal, yung kanilang mga patutuo. Amen? Nagsimula po ang church natin 1975. Mga mahal, yung history ng church natin sa magazine po natin. Mababasa nyo ron, mga mahal, at ang sabi, mga kapatid ko, ay nagsimula ang ating beloved honorable pastor sa piso, sa bulsa. Piso ang laman ng bulsa. Kapag wala na pong makain ng mga anak, mga minamahal, ay isinasanla ang barong. Pero naawa po yung mga pinagsasanlaan, mga minamahal, isang kilong bigas ang kabayaran. Isang kilong bigas lang kabayaran, mga minamahal, iwan ang barong. Hindi na po, mga minamahal, tatanggapin ang barong, bibigyan na lang, mga minamahal. At nakakita ang ating beloved honorable pastor ng mga buto-buto sa palengke. Ay mahal, itinatapon na dati yon. Ngayon ay talagang binibili na rin. Noong araw, may mahal, tinatapon lang. Hinihingi na ng ating beloved honorable pastor yon. Mga buto-buto, may mahal, hihingin na lang. Pagdating sa bahay, may mahal, ilalaga nila yan. Asin lang. May mahal, pagkatapos po, mga kapatid, hihigupin na nila. Walang makain, may mahal. Nangyari pa, mga kapatid, ang ating beloved Mama Dear, mga mahal, ay kapapanganak lang, mga mahal, sa kanyang baby. Wala pong gatas, mga mahal, ang dibdib. Kinain yung balat ng pakwan, mga mahal, para lang makapag-produce ng gatas. Ganyan sila kasakripisyo ng araw, mga mahal. Salamat sa mga Panginoon, hindi sila tumalikod sa kanilang ministry. Salamat sa dakilang Diyos, mga mahal, hindi nila sinukuan, mga mahal, ang mga pagsubok na iyan. Paskong Pasko, mga minamahal, sa harap ng tindahan, wala silang pambili, mga minamahal ko. Nagpupukpok po ng pako ng bakya ang ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear. Mga mahal, napipigtal yung kanilang bakya. Pinupukpok, mga mahal, ng pako. Paskong Pasko, wala silang pambili. Salamat sa dakilang Diyos, mga mahal, na overcome lahat nila yon. At ngayon pinagpapala ang banal na iglesia ng mahal na Panginoon. Ngayon may 10 million, mga minamahal ko, ang bilang ng ating banal na gawain. Amen. Umabot na po, mga minamahal ko, sa ibang bansa, mga minamahal, ang ating gawain. Hallelujah. Yung luneta, mga minamahal, grabe na ang tao, mga kapatid ko, hindi mahulugan ng karayong. Lalo't sa darating, may mahal na February. May mahal, asahan po natin, mga kapatid ko, yung 50th anniversary. Mga mahal, dumalo po tayong lahat, mga kapatid. Makita nyo, may mahal, wala nang maliit na, may mahal, ang luneta. Amen? Nagsimula lang sa dalawa. Ating beloved honorable pastor, ating beloved
assistant pastor. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya binigyan tayo ng ating dakilang Diyos ng beloved honorable pastor, beloved parents in the Lord, and beloved children. Mga preachers, may mahal, binigyan tayo to preach and to teach the Word of God. Amen. Amen. Para ituro sa atin, mahal. Ano yung tinuturo namin, may mahal? Yung natutunan namin sa kanila. Yun ang tinuturo namin sa inyo. Amen ba? Purihin ang ating mahal na Panginoon, may mahal. Praise the Lord. At ang ating beloved honorable pastor, mga mahal, ay siya po ay shepherd over the flock. Mga mahal, ano ang trabaho, mga kapatid ko, ng shepherd? Para magbantay sa mga wolves, sa mga lobo, mga mahal, nasasalakay. These wolves represent false teachers, false teaching, mga mahal, who try to bring false doctrine into the church. Binabantayan yan, mga minamahal, araw-araw. Amen. Para hindi tayo mapulyot, mga mahal, para hindi tayo maturuan ng ibang turo, mga kapatid ko. Kaya nga sabi ng ating beloved parents in the Lord, wala kayong ibang dadaluhang fellowship, ito lang. Ito lang, mga mahal. Bakit? Sapagkat para hindi kayo maligaw ng ibang teaching. Amen? Kaya naman binabanggit lagi, mga mahal, ang ating beloved honorable pastor, maging sa mga preachers, sa ating opening, mga mahal, ang mga gawain natin, binabanggit ang kanilang pangalan. Bakit? Mga mahal. Para malaman ng tao, mga mahal, saan sila pupunta, saan sila dadalo. Para hindi sila maligaw. Amen ba? Praise the Lord. Kaya dun sa mga dating lang dito, pero humiwalay, naglakas loob, mga mahal, na manguna. Mga mahal, sa gawain, magpastor, pwede pa kayong bumalik dito. Amen? Pwede pa kayong bumalik, mga mahal. Para tayong kalan na pag inihiwalay yung isang kahoy, kahit gaano kalakas ang apoy niyan, mga mahal, pag hiniwalay mo sa marami, mamamatay at mamamatay yan, di maglaon. Ganon. Kahit anointed ka, kahit, mga mahal, dami mong talent, kung hihiwalay ka sa Church of the Living God, mga mahal, babawiin ng Diyos ang talent mo. Babawiin ng Diyos yung anointing, ibibigay sa iba. Amen ba? Hindi porke anointed tayo dito, pag lipat mo sa iba, mga mahal, kasama mo yung anointing? Hindi po. Dito lang. Lahat magsabing praise the Lord. Sapagkat wala akong ibang alam, mga mahal, na pastor, na nagsakripisyo katulad ng mga apostol dito lang sa Jesus Miracle Crusade. Maniwala kayo sapagkat galing ako sa ibang fellowship. Marami akong pastor na nakilala, may mahal, sa ibang fellowship. Ang huhusay mangaral, Englishero pa, mga kapatid ko. Pero walang power, may mahal. Wasak din ang church, mga kapatid kalaunan. Amen? Praise the Lord! Purihin ang mahal na Panginoon. So, mga mahal, pastor's responsibility, mga mahal, pangalawa, watch. Nagbabantay sila. Your pastor also become the watchman. Binabantayan po nila yung kaluluwa mo, yung kaluluwa ko. His duty as a watchman is serious one. Mga mahal. Napakahalaga nito, mga kapatid ko. Ezekiel chapter 3, verse 17 and 18. Basahin po natin. Book of Ezekiel, chapter 3, verse 17 and 18. Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me. When I say unto the wicked, Thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life. The same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Amen. 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 Hallelujah. Ito po yung responsibility ng beloved honorable pastor. Mga mahal, tagapagbantay ng kaluluwa. Nang sabi dito, kapag napabayaan ng kaluluwa, sisingilin ng dakilang Diyos ang dugo, mga mahal, sa kamay ng shepherd. Mga kapatid, tingnan natin sa Tagalog po. Sa aklat ni Ezekiel, Kapitulo 3, versikulo 17
hanggang 18. Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel, kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig, at panguna mo sa kanila sa ganang akin, pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, at hindi mo pinagpupunahang siya, ay nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad, upang iligtas ang kanyang buhay. Ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisayatin sa iyong kamay. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga inmahal. Maging doon po mga kapatid ko sa tisod-tisod, mga inmahal. Titisurin yung kapatid, mga inmahal. Yung dugo niya singilin ng Diyos sa iyong kamay. Kaya wala dapat magpapatisod. Walang maninisod, walang matitisod. Amen? Praise the Lord. Dahil maniningil ang Diyos, mga inmahal, sa ating kamay. May pananagutan tayo sa ating beloved honorable pastor, mga inmahal. Ano yon? Ano naman ang pananagutan natin sa ating beloved honorable pastor? Ano ang pwede nating iganti sa ating beloved honorable pastor? Your responsibility, you're responsible, you are responsible to him. Mga inmahal, ano po yun? Number 1, submission. Lahat magsabing praise the Lord. Nabasa na natin ito kanina, Hebrew chapter 13 verse 17. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo pasakop sa kanila. Pagpapasakop, mga minamahal, sapagkat pawang nangagpupuyat daw sa ating mga kaluluwa. Amen. Ano pa mga kapatid ko, pangalawa na ating tungkulin mo man sa ating beloved honorable pastor? Esteem. Esteem, mga minamahal. Esteem them to very highly in love, mga kapatid. Pahalagahan sila. Itangi. Amen po ba? Pahahalagan natin, itatangi natin, mga minamahal. We give them all over double honor, sabi ng Bible. Amen, mahal. 1 Timothy chapter 5 verse 17, mga kapatid. Tingnan natin. 1 Timothy chapter 5 verse 17. From the book of 1 Timothy chapter 5 verse 17. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, Amen. especially they who labor in the word and doctrine. Praise Amen. God. Ayon sa unang Timoteo 5:17. Ang mga matatanda na nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na sa mga nagpapagal sa salita at nagtuturo. Amen. Praise the Lord. Bigyan daw natin sila ng double honor. Lahat magsabing amen. Kaya nga, we give double honor and respect, mga mahal, sa ating beloved honorable pastor, mga kapatid. Hindi masama yun. Mga mahal, walang mali doon. Walang mali doon, mga kapatid. Kaya minsan ang iba, mga mahal, magtatanong, sobrang itinataas nyo ang inyong pastor sa inyong church. Hindi po. Sinusunod lang namin kung ano po yung tinuturo ng banal na kasulatan. Amen? Dapat silang bigyan, mga mahal, ng dobleng paggalang. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Esteem them, sabi ng Bible, very highly in love, mga kapatid. Mas higit pa sila sa parents natin sa laman. Amen. Mga mahal. Mga kapatid ko, support. Mga mahal, yan ang ating tungkulin. Suportahan natin sila sa ating financial. Amen. Sa pagbibigay ng kaputhandog natin, mga mahal, purihin ang mahal ng Panginoon para maggamit po nila, mga kapatid, sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Meron pong isang kasaysayan bago tayo magtapos, mga mahal. Merong isang senaryo, mga kapatid, dito sa 2 Kings chapter 4 verse 8 hanggang 11. Mga mahal, yung mga tao nung unang panahon pala, mga kapatid, grabe na yung kanilang respeto sa mga propeta ng Diyos. Mga kapatid ko. Sabi ng verse 8, mga mahal, 8 hanggang 11. Book of 2 Kings chapter 4 verse 8 to 11. And it fell on a day that Elisha passed to Shunem, where was a great woman, and she constrained him to eat bread. And so it was that as oft as he passed by, he turned in thither to eat bread. And she said unto her husband, Behold now,
I perceive that this is a holy man of God, which passeth by us continually. Let us make a little chamber, I pray thee, on the wall, and let us set for him there a bed, and a table, and a stool, and a candlestick. And it shall be, when he cometh to us, that he shall turn in thither. And it fell on a day that he came thither, and he turned into the chamber, and lay there. Amen. Amen. Hallelujah. Tagalog po, minamahal. Sa Aklat ni Kalawang Hari, Kapitulo 4, versikulo 8 hanggang 11. At nangyari ng isang araw na si Eliseo ay nagdaan sa Sunim na kinaroonan ng isang dakilang babae at pinilit niya na kumain ng tinapay at nagagayon na sa tuwing siya daraan doon ay lumiliko roon upang kumain ng tinapay. At sinabi niya sa kanyang sawa, narito ngayon aking nahalata na ito isang banal na lalaki ng Diyos na nagdadaan sa ating palagi. Sinasama ko sa iyo na tayo'y gumawa ng isang maliit na silid na pader at ating ipaglagay siya roon ng isang higaan at ng isang dulang at ng isang upuan at ng isang kandelero. At mangyayari pagka siya'y dumarating sa atin na siya'y papasok doon. At nangyari isang araw na siya'y dumating doon at siya'y lumiko na pumasok sa silid at nahiga roon. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Si Prophet Elisha po ito, mga kapatid. Siya po ay, sabi rito, mga minamahal, yung Shunammite woman, mga kapatid ko, pumunta siya ron, yung prophet na yon. Hindi pa nila alam, hindi pa nila kilala may mahal na propeta siya, mga kapatid. Pero sabi rito, mga minamahal, sinabi niya sa kanyang asawa, narito, aking nahahalata na ito'y isang banal na lalaki ng Diyos na nagdadaan sa ating palagi. Hindi pa nila kilala. Pakiramdam pa lang nila, may mahal, isang propeta ng Diyos ito, lalaki ng Diyos ito. At sabi rito, isinasamo ko sa iyo, tayo'y gumawa ng isang maliit na silid sa pader, ating ipaglagay siya roon ng isang higaan, at ng isang dulang, ng isang upuan, at ng isang kandelero, at mangyari pagka siya'y dumarating sa atin, siya'y papasok doon. May mahal, ganun ang treatment ng mga tao sa Old Testament sa mga propeta ng Diyos. Ang treatment niya roon, may mahal, kay Prophet Elisha ay first class treatment. Pinagtayo siya ng silid. Pinagawaan siya, may mahal, ng bahay para makapagpahinga ang propeta ng dakilang Diyos, may mahal. Amen. Ngayon, mga kapatid, sa ating buhay, sa ating mga mananampalataya, how do you treat your pastor, our beloved pastor? Kung may okasyon na katulad nito. Paano natin mapapaligaya ang propeta ng Diyos kapag kanyang kaarawan katulad sa araw na ito? Amen. Ang isang regalo, mga minamahal, na galing sa iyong puso ay napakalaking bagay niyan. At dakilang Diyos, mga mahal, ang nakakakita niyan. Kung sino man, mga mahal, ang nagmamahal sa propeta ng Diyos, mga mahal, pagpapalain siya ng mahal na Panginoon. Kaya meron pong 5 bagay, mga kapatid ko, na gusto kong sabihin sa ating beloved honorable pastor ngayon. Sa ating beloved honorable pastor, gusto kong sabihin sana kung ako'y makakalapit sa kanya, mga mahal. Beloved pastor, thank you for preaching the word. Thank you for baptizing me. Beloved pastor, thank you for your prayers for me and my family. Thank you for leading the church to give to missions and ministry. You gave me my start in ministry, beloved pastor. Dahil po sa inyo, kaya naging preacher ako sa church na ito. Maraming salamat. And thank you, dearest Jesus, for my beloved pastor sa kanyang mga panalangin. Dahil pinagpala ang aming mga buhay. Amen? Amen? Hallelujah. Wala tayong maibibigay, mga minamahal, na anumang material, mga kapatid ko, sa ating beloved honorable pastor. Kung meron kayong financial, may mahal, go. Magkaloob kayo, mga kapatid.
Pero mga minamahal, ang pinaka-importante mga kapatid ko, yung pasasalamat sa dakilang Diyos. Ano yon? Yung mainit mong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung maningas mong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yan lang ang hinihingi ng beloved honorable pastor natin, may mahal sa atin. Katumbas, may mahal ng kanyang mga sakripisyo sa atin. Huwag mong pabayaan yung kaligtasan mo. I-revive mo yung spiritual mo, may mahal. Ayusin ang dapat ayusin. Amen. Praise the Lord, may mahal. Hallelujah. Magpatuloy tayo sa paglilingkod. Kapag nakita ng ating mahal, pastor, may mahal, na nagbubunga yung kanyang pinaghirapang alas-asin, may mahal, yun ang kanilang katuwaan. Yun ang kanilang kagalakan. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. May mahal, gusto kong awitin natin muli mga kapatid yung thank you. May mahal, sa ating awitin mga minamahal sa araw na ito. Hiniling kong lahat ay tumayo, may mahal, at alayan natin ang isang awitin muli ang mahal na Panginoon. May mahal, thank you. Dream I went to heaven. You were there with me. We walked on the streets of Rome, beside a crystal sea. Heard the angels sing. Someone called your name. You turned and saw a young man. He was smiling as he came, and he said, "Friend, you may not know me now, but tell me, stand by the way. You used to teach my Sunday school when I was only 8. And every week you would say a prayer before the class would start. And one day when you said that prayer, I asked Jesus in my heart. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Forgiven to the Lord. I have a life that was changed. Thank you, dearest Jesus, for my pastor God. Thank you for giving to the Lord. I'm so glad you came. Then another man stood before you. He said, remember the time a missionary came to your church. His pictures made you cry. You didn't have much money, but you gave it anyway. Thank you so much. Jesus too, they gave you cake, and that's why I'm here today. Oh, thank you for giving to the Lord. I am alive, That was yes, thank you thank you, Jesus, for giving to for the my Lord. pastor God. I am so glad you came. Then another man stood before you, said, remember the time a missionary came to your church. His pictures made you cry. You didn't have much money, but you gave it anyway. Jesus stood and gave you cake, and that's why I'm here today. Habang tayo umaawit mga minamahal, para sa ating beloved honorable pastor, magkaloob kayo sa mahal ng Panginoon. To the Lord, Para sa birthday ng beloved honorable pastor, I am alive. habang umaawit tayo mga mahal, sa lahat
lahat ng nagmamahal sa ating beloved pastor. Thank you for giving to the Lord. I'm so glad you came. Thank you, Jesus, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, dearest Jesus. to the Lord. Thank you, Father God. Thank you for giving to the Lord. I'm so glad you came. Thank you, Jesus, Lord. Thank you for giving to the Lord. I am alive that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you came. Minsan pa po. Thank you, Jesus. Thank you for giving to the Lord. I am alive that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you came. Thank you. Yes, hallelujah, hallelujah, for giving to the Lord. I am alive that was changed. Hallelujah, hallelujah, for giving to the Lord. I am so glad you came. So glad you Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Maraming salamat Dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Amen. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamahal Pinoon. Bigyan po tayo ng tunay na pastor. Hallelujah, pastor na nagmula sa puso ng ating pinakamahal na Pinoon. Hallelujah. At tayo po'y lubos na pinagpala ng ating Dakilang Diyos. Sa mga panalangin ng ating pastor, tayo po'y lubos na pinagpala ng ating pinakamahal Pinoon. Binago ating buhay, pinagaling ating mga karamdaman, inalis, hallelujah, ang mga masamang ugali, ang mga bisyo, hallelujah. Dahil mayroon Diyos, hallelujah, na tumibigay sa atin ng totoong pastor. May pastor, hallelujah, na tunay na umibig sa pagkatawag, hallelujah, ng ating pinakamahal Pinoon. Sa kanyang panalangin, sa kanyang pag-aayuno, tayo po lubos ay pinagpala ng ating dakilang Diyos. Lalo tigit, hallelujah, tayo po ay ating matihak ang dakilang kaligtasan, buhay na walang hanggan. Kaya maraming salamat sa ating dakilang Diyos at patuloy sa ating mga panalangin, patuloy pa natin yung panalangin, na patuloy pakaloob ang mahabang buhay at kalakasan, hallelujah, para sa ating beloved pastor, sa po ng kanilang beloved children, sa kanilang buong pamilya, para patuloy po tayo pangasiwahaan, patuloy po tayo panalangin, patuloy po tayo iiyak sa ating pinakamahal pa yun. Kailangan natin, hallelujah, ang ating beloved pastor. Tayo po sama-sama manalangin, patuloy po tayo magsusumamo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, pabot po natin sa ating pinakamahal pa yun, napapasalamat. Hallelujah, sa kanyang kabutihan, sa tunay na hallelujah, na pinakalob sa atin, hallelujah, mahabang buhay at kalakasan natin bumulong pastor. Tayo po ay magsusumamo, papasalamatan, manalangin po sa ating dakilang Diyos. Upo dakilat mapagpala naming Ama, Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon, aming pinakamahal Panginoong Jesus. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig sa ibang iglesia. Binigyan niyo po kami ng tunay na pastor na nagmumula sa iyo.
Maraming salamat, mahal na Pinoon, sa mahabang buhay at kalakasan po ng aming Lord Pastor, mahal na Pinoon. Sa kanilang beloved children na patuloy yung ginagamit si Mahal Kawain. Maraming salamat sa kalasugan at magandang pangatawan ng aming Lord Pastor di sa Almeida. Maraming salamat sa pagtugon ng aming Lord Pastor sa iyong banal na pagkatawag dakilang Diyos. Maraming salamat, hallelujah, sa kaarawan ng aming Lord Pastor. Taglayang buhay at kalakasan na nagmamula sa iyo. Ganoon din po, hallelujah, sa aming beloved Mr. Pogwil di James Will Almeida Jr. Hallelujah, maraming salamat, mahal na Pinoon. At patuloy po namin sa masamang dinadalangin, dinudulog sa iyo, mahal na Pinoon. Patuloy pakaluba ang buhay at kalakasan namin, Lord Pastor. 10 na kilang beloved children, O Lord God. So, hallelujah, at sa buong pamilya, mahal na Pinoon. At patuloy din po dinapasalamatan sa iyo, dakilang Diyos. Maraming salamat sa katapatan ng mga anak sa dahong narito. At patuloy po namin dinadalangin, mahal na Pinoon. Patuloy niyo po kami tulungan, dakilang Diyos. Turuan na patuloy, hallelujah, magpapasakop sa iyong banal na iglesia, mahal na Pinoon. Tulungan niyo ang bawat isa amin. Ito po ay minsan samot dalangin sa mga parehang pangalan ni Jesus. Lahat po magsabing Amen. Hallelujah, tayo po yung manalangin sa ating mga pangailangan. Leading prayer pa rin po natin, Bible Pastor. Tayo po sumampalataya sa ating pinakamahal Pinoon. Bilang point of contact po, isang kamay sa ating ulo, isang kamay sa parte ng karamdaman, problema, kahirapan, mga pag-alinlangan, mga bisyo, spiritual problem, dalawang pong kamay ating itataas. Hallelujah. Tayo po muli, umingi ng kapatawaran sa ating nakilang Diyos. Upo, mahal Panginoon, narito po kami sa mga pangailangan sa iyo. Ang bawat isa amin, mahal Panginoon, ay mayroon po kami mga pangailangan sa iyo. At bago po yan, umingi po kami ng kapatawaran sa mga pagkukulang, sa mga pagkakamali, sa aming pagpapabaya, sa aming paglilingkod sa iyo. Dakilang Diyos, patawad, mahal Panginoon. Patawad po, mahal Panginoon. Ayaw po namin na buhay makasalanan. Tulungan niyo po yung mga anak sa dakong narito, sa pangunapalangin po ng aming bahal, gilang Pastor Wildy sa Almeida Interim Prophet, O God. Tulungan niyo po kami, mahal Panginoon, at sa aming mga pangailangan, sa makaparehang pangalan niyo po, dakilang Diyos, in the mighty name of Jesus, aming pinapalayas lahat ng uri na gawa ng kaaway, demonyo, mga problema, kahirapan, panglupaypay, panlalamig, mga masamang ugali, demons, cast out in the mighty name of Jesus. Lahat ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, pagka-paralyzed, cancer, lahat ng karamdaman, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now in Jesus' name. Demons of carnality, pabaya, panglupaypay, panlalamig, cast out in Jesus' name. Evil spirit, cast out in Jesus' name. All vices be gone, all problems solved right now. Sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal Pinoon. Patuloy po natin, papurihan natin na kailan Diyos sa pamitan nating pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah, maraming salamat sa ating pinakamahal Pinoon. God bless you po. God bless you po, brother preacher. Hallelujah. Sa salita ng ating pinakamahal Pinoon. Minsan lang pa, hallelujah, tayo po patuloy na tinuturuan, patuloy, hallelujah, na hinuhubog ng ating dakilang Diyos sa pangunang panalangin, sa mga pangaral po natin, Bible Pastor, kung paano po tayong maging, hallelujah, maging masunurin, maging handa sa pag-hallelujah sa ating pagpasalubong sa ating pinakamahal Panginoon. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. At sa ating pagpatuloy, muli, narito po tayo sa ating mga mahalagang announcement. Narito po ang ating elder, brother Tani Truyo. Amen. Praise the Lord.